Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyerkules, ika-27 linggo sa karaniwang panahon, at narinig natin sa ating ebanghelyo kung papaanong isa sa mga alagad ay lumapit sa ating Panginoong Hesus at nagtanong, "Maaari po bang turuan ninyo kaming manalangin?" Bakit kaya ganito ang naging tanong nitong alagad na ito? Kasi kung papansinin natin, siya ay nagkakaroon ng parabang comparison, paghahambing. Iba kasi ang nakikita niya na ginagawa ng mga tagasunod ni Juan Bautista at iba ang ginagawa at pamamaraan ng Panginoong Hesus. Kaya gusto niyang magkaroon ng mas malinaw na pamamaraan papaano ba talaga dapat magdasal. At diba ito rin ang kailangan nating itanong sa ating mga sarili ngayon. Ito rin ang kailangan nating itanong ngayon sa Diyos. Ano yung kailangan nating itanong sa ating mga sarili? Paano ba ako manalangin ngayon? Meron bang malaking pagkakaiba yung pamamaraan kung paano ako magdasal noon at yung pamamaraan kung paano ako magdasal ngayon? Lalo na kapag ang babalikan natin ay yung mga pagkakataon na tayo ay nagdasal at lumapit sa Diyos sa isang mahalagang kahilingan. Doon sa pananalangin na yon, alam natin kung papaanong tayo ay halos nagmakaawa, halos nagpakababa, halos lumuhod, at halos puntahan ang lahat ng simbahan, halos maglagi ng maraming oras sa simbahan para lamang sa natatanging kahilingan na yon. Pero nung ibinigay, hindi na tayo ganon magdasal, di ba? Iba yung pamamaraan kung papaato tayo magdasal noon dahil may matindi tayong hinihingi sa Diyos. At iba na ngayon kung papaano tayo magdasal. Depende kung may oras. Depende kapag hindi pa ako pagod. Di ba nga minsan nagro-rosaryo tayo sa gabi, ni hindi nga natin natatapos kasi natutulog na tayo. Papaano tayo magdasal ngayon? Talaga nga bang binibigyan natin ng malaking importansya ang panalangin kung saan dito nakakausap at napapakinggan natin ang Diyos? Papaano na ba ako magdasal ngayon? At kung babalikan natin ang ating ebanghelyo, itong alagad na ito nagtanong, "Maaari po bang turuan ninyo kaming manalangin?" At ito rin sana ang maging hiling natin sa Diyos ngayon. Sa panahon naabala tayo sa maraming bagay, kabi-kabila ang mga distractions, ang dami nating iniisip, ang daming gumugulo sa ating isipan. Papaano ba tayo dapat magdasal? At hindi naman nagbabago ang sinasabi ng ating Panginoon. Ibinigay niya sa atin ang napakahalagang dasal kung saan kinikilala natin ang Diyos
bilang Ama. Siya na dapat sambahin, papurihan, parangalan, pasalamatan. Siya na nakakaalam ng lahat tungkol sa atin, maging yung mga itinatago nating sikreto, kasalanan. Kaya nga sinasabi natin, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At alam din ng Diyos na may mga pagkakataon na tayo rin ay dapat magbahagi ng pagpapatawad sa iba. Itong panalangin na ito ay kompleto. Nandito na lahat sapagkat si Jesus mismo na Panginoon ang nagturo nito. Kaya dasalin natin ito ng taos-puso, dasalin natin ito ng may pananalig sa Diyos. Amen.